Good afternoon, CCF. Why don't we all stand up and let's sing praise and worship to our Lord of all creation. Seas and nations will fade, your praise will be heard. Every knee will bow, every tongue confess that you are Lord. Lord of all creation, the stars of night will lift you high. Heaven and earth sing praise and honor. Praise and worship to our Master Maker. Master Maker, great and wondrous you spoke, and all came to be. The stars in heaven will tell of marvel of all your majesty. From the rising of the sun to the dust of night, be glorified. Lord of all creation, the stars of night will lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you. Lord of all creation, Lord of all creation, living word of glorious light. Let everything that lives worship you. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid word. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. The heavens declare of your great glory, the skies proclaim your splendid word. Lord of all creation, the stars of light will lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you. Lord of all creation, Lord of all creation, living word of glorious light. Let everything that lives worship you. Lord of all creation, the stars of light will lift you high. Heaven and earth sing praise and honor you. Lord of all creation, living word of glorious light. Let everything that lives worship you. Lord of all creation, Lord of all creation, will lift you high. Yes, oh God, there are so many reasons to thank you for all the faithfulness and your goodness in our lives, oh God. Let's sing together. Yes, the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
sing a song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 reasons forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I will worship Your holy name. I will worship Your holy name. So thank you for your time. That's what I said. Ayan. Gusto pong lahat. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? At syempre, salamat sa ating mga nagagandang mga awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak at natutuwa. At nandito muli tayo nagkita-kita upang i-celebrate ang ating night watch, a time for prayer and fellowship. Before we formally start, let us open with a short prayer. Pwede po ba tayong tumayo? At let's feel the presence of the Lord. Dear God, thank you for allowing us to gather here today. Thank you for protecting us as we travel and providing the way for us to meet, learn, and grow. As we begin our night watch, we pray for the speaker, attendees, volunteers who made this possible. We declare that Your purpose will prevail. Give us the wisdom to walk the path You set before us. The Apostle Paul encourages us with this truth in Philippians 2, verse 2.
Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one in mind. Help us to be unified according to your word, Father. As we work together to fulfill your purpose, we commit to walking in grace, humility, and truth. In Jesus' name we pray, Amen. Pwede ko na po tayo mo. Ayan. Hindi ko na po patatagalin ng ating night watch. Ang ating speaker ngayon ay Muwarang Ama, na siyempre gwapong-gwapo. Ang ating speaker ay isang servant ni Lord. Ang ating kumpare ay walang ibang ating speaker ngayon ay si Bro Elmer Kabugan. Thank you, Bro Alfred. Magandang gabi po sa ating lahat. Back to school na po, pasokan na po, ano? So, back to reality, sabi nga nila. Praise God, kahit po, despite po ng ating mga trabaho, mga pinagkakabalahan, palakpakan po natin sarili natin at nandito po tayo, nagawa po natin ng magsamba sa Panginoon. Salamat po. Ako po pala si Elmer Kabugaw from Thursday Group. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Ayun. Magandang gabi po sa lahat at purihin po ang Panginoong Diyos muli sa pagkakataon ito. Napakabuti po ng Panginoong Diyos sa atin dahil lagi niya tayong kinakalinga, di niya tayo pinapabayaan. Yes, meron tayong mga problema at pagsubok na dumarating sa buhay. Pero kahit anumang iyang pinagdadaanan natin, ang mahalaga po kung sino yung kasama natin. Sabi nga po diyan, circumstances don't make the man, they only reveal him to himself. Kaya nga po ang panalangin ay napaka-importante. It assures us that our God is alive and He is present with us. Yung pag nananalangin po tayo, dinedeclare po natin na kasama natin ang Panginoon. Remember, dumadaan tayo sa crisis. Hindi yan sabi nga nila, crisis don't make a man. It only shows that men are made of. Kumbaga, pagka may problema po tayo na pinagdadaan o crisis sa buhay, lumalabas po yung pagkatao natin. Totoo po o hindi? Totoo po yan. Pero ito po ang maganda. Kahit anumang krisis yan, pagkasama mo si Kristo, walang krisis yan. Sabi nga, where Christ is, there is no crisis. Sabi nga po sa Romans 8:31, what then shall we say in response to those things? If God is for us, who can be against us? And ang sabi po sa John 16:24, sabi diyan, until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Sa Tagalog po, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Sabi mo, paano naman po yan? Ang dami-dami ko nang inihiling sa Panginoon. Pero walang tugon. Na-experience na po natin yun sigurado. Sabi nga ng iba, some people, they don't want to pray anymore. Kasi wala naman daw tugon o walang response sa kanilang mga pinagpe-pray. Di naman, na pinapakinggan ng Diyos. Minsan, nakikita natin sa iba na, uy, buti pa siya. Wish granted yung pray niya. Sana all, sabi nga nila. Kaya nga, sabi diyan, siya ang ating Diyos at sa Kanya pa din ang desisyon. Minsan, iniisip natin, hindi sa ayaw ng Panginoon ang sumagot sa mga kahilingan natin at kagustuhan. Siguro may dahilan, Panginoon. Ito po ang dahilan. Sabi diyan,
If the request is wrong, God says no. Kasi siguro mali yung hinihingi mo, parang nag-pray ka kay Lord, Lord, kunin mo na yung asawa ko para makapag-asawa na ako ng mas bata. For sure, hindi yung i-grant na Lord. So, ang sabi niya, God says no. And sa pangalawa po, sabi niya na, if the timing is wrong, God says no. Yung parang nagmamadali ka, kumbaga 6 years old ka ba lang, Lord, gusto ko na pong mag-asawa. Eh for sure, hindi rin siguro igagrant ng Panginoon yan. At hindi rin sasagutin ng Panginoon yan. Yung pangatlo po, sabi niya, if you are wrong, God says, grow. Ikaw ang mali, ibig sabihin, hindi ka pa ready sa mga ganoong responsibilidad. Like asking for a position sa company, siguro hindi ka pa handa sa position na yun. Kaya sabi ni Lord, God says, grow. Kailangan mo munang mag-grow sa bagay na yun. And the last one is, but if the request is right, the time is right, and you are right, God says, go. Ngayong gabi po, pag-aaralan po natin ang tatlong reason why we need to pray together, like po yung ginagawa natin ngayon. Ang unang-una po ay praying together. Praying together encourages individual. Sabi po dyan sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other, just as in fact you are doing. Nabubuhayan po tayo ng loob, hearing from our brothers, hearing from our sisters. Iba po kasi yung encouragement na binibigay kapag nagpe-pray tayo together. Like sa mga kanya-kanya po nating mga D-group, tulad ng ginagawa po natin ngayon, tonight, prayer and fasting. By praying together for common needs, struggles, and times of celebration, we are able to encourage the other believers in our lives and motivate one another. Pangalawa po, praying together expands our perspective. Sabi dyan sa Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Basahin po natin sa 2 Kings. Nababasa niyo po? Maliit. Babasa po. Sabi po sa 2 Kings chapter 6 verses 8 to 17. Sabi dyan, maliit pala. Now the king of Aram was on war with Israel. After confirming with the officers, he said, I will set up my camp in such a place. Number 9, the man of God sent words to the king of Israel, beware of passing that place, because the Arameans are going down there. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he was on his guard in such places. Sa 11, this engaged king of Aram, he summoned officers and demanded of them, tell me which of you is on the side of the king of Israel. None of us, my lord, king, said one of his officers. But Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Go, find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. The report came back, he is in Dothan. Then he sent horses and chariots and strong forces there. They went by night and surrounded the city. When the servant of man of God got up, went out early in the next morning, an army with horses and chariots surrounded the city. Oh no, my lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eye, Lord, that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw that he is full of horses and chariots
of all around Elisha. Nakikita po natin dyan nabasa po natin na sa 2 Kings, si Elisha po is a prophet, a man of God, tapos meron pong pagkakataon na yung Arameans ay naisbirahin yung mga taga-Israel. Kaya lang po makutak po tusog si Elisha. Lahat po ng pinag-uusapan ng hari, ibinabalita ngayon ni Elisha doon sa King of Israel. Sinasabi niya yung mga plano nila. So, itong mga taga-Israel, nakakapag-prepare po. So, nagalit na ang sobra-sobra itong King of Arameans. Sino ang nagtatraidor sa inyo? Sabi ng king. At sabi ng isang kampo, sabi nila, wala po sa amin na nagtatraidor sa inyo. Ang nagtatraidor po, at nagsasabi po, ay yung man of God. Sino po yung man of God? Si Elisha. Si Elisha, at sa galit po ng king ng Aramean, sabi niya, dalhin mo sa akin yan. Tapos kinamogahan, pagkising ni Elisha at nung kanyang servant na si Gehazi, napapalibutan po sila ng mga kawal. Tapos sabi ni Elisha, "Oh no, my Lord, what shall we do?" Nabasa po natin yan sa verse 15 kanina. Sabi doon, "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." So, mas higit pa daw yung kasama nila nung araw na yon, nung oras na yon, kaysa sa mga hukbo ng mga Arameans na nakapalibot sa kanila. At pagkatapos po, nag-pray si Elisha sa ating Panginoon. Pagkatapos noon, a chariot of fire surrounding Elisha. Yung mga parang tumutulong sa kanila. Kung itutuloy niyo po na basahin yung remaining verse, sabi diyan, nawala po yung mga paningin ng mga sundalo ng Arameans. Ibig sabihin, pag nawala po, nabulag po sila. So, nabulag po sila ngayon, dinala po ni Elisha yung mga sundalo doon sa Samaria. Ang tanong po, pinatay ba ng mga sundalo ng mga Israel yung mga taga-Aramean? Hindi po. Bagkus po, ibinalik ng Panginoon yung kanilang mga paningin. At ang maganda pa nito, pinakain pa po sila ng masarap. Diba? Sa bata kayo nakakita ng gano'n, kalabang mo na, pinakain ka pa ng masarap. Akala po natin minsan, tayo ay napapalibutan ng panganib sa buhay. But in fact, our eyes is open when the Lord allows us to see. Nakikita po natin ng Panginoon, surrounded tayo ng protection niya. Pangatlong bagay po, praying together fosters or promotes unity. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and what there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thoughts. Praying together fosters unity. When we pray together, hindi po natin nararamdaman na mag-isa lang tayo. Meron po tayong kaagapay. Meron dumadamay sa atin. So when we experience it, for sure, gagawin mo rin ito sa mga ibang kapatid. The very moment po na nakikita natin na nangangailangan po ng panalangin ng mga kapatid natin, we will do the same. We will do the same thing that we have received from the Lord. Napapalitan po kasi yung mindset natin sa pagiging me, ako lang. Sa pagiging self-centered natin, napapalitan po yan ng we. When we pray for protection, hindi lang tayo nag-a-utter ng protection para sa sarili natin, but for the families of our brethren, for the families of our leaders, relatives, naiiba po yung perspective natin na isinasama natin sila sa ating mga panalangin. Sinasambit natin sila sa panalangin natin na nagpo-promote po ng unity, yung love natin sa family. As we close po, I would like to share 5-finger habit when we pray. Alam niyo po, kung naalala niyo pa po nung mga bata tayo, pag tinuturoan tayo ng mga magulang natin,
ano po yung unang tinuturo nila? Di ba pag nagpe-pray po, close your eyes, then fold your hands. Di ba parang ganito pa pa? Di ba pag nagpe-pray po tayo? Ngayon po kasi, pagka hindi tinuro sa atin ng mga magulang natin yun, makukulit po kasi ang mga bata. Di ba pag magpe-pray tayo sa mga kainan, mostly ang mga bata sinurtuda, nangungulit, gano'n. Makukulit po kasi mga bata noon. Kaya, and one thing more is, mas focus po tayo pag naka-fold po yung hands natin. Maaari po ba natin gawin yung ginagawa ng bata? O pwedeng nakaganon, ganyan po, yan. Thank you. Ito po, 5-finger habit when we pray. Sabi po dyan, yung thumb o yung lalaki. Nakikita niyo po, sige po, pag-iibang po natin. Yan. Yung thumb po is the closest one sa heart nyo, sa inyo. Siya po yung nakadikit sa atin. Sabi po dyan, now, the thumb o hinlalaki, the closest one sa atin, siya po yung nagre-remind sa atin sa mga pinakamalapit sa atin sa buhay. Like mommy, parents, daddy, brothers and sisters, si lolo, si lola, at mga kamag-anak. Second po, pointer finger o hintuturo. Sila po yung mga nagtuturo sa atin sa mga tamang landas like pastors, leaders, teachers. Sino mga teachers dito? Our ministry, our Sunday school teacher. Sila yung mga nagtuturo sa atin ng tamang landas na ating tatahakin. Pangatlo po, middle finger. Kung mapapansin niyo po, ang middle finger, kung titingnan niyo po, siya po yung pinakamataas sa atin. Siya po yung pinakamatangkad. Actually, sila po yung mataas at sila po yung may mga katungkulan o matataas sa posisyon like the president, school principal sa mga schools, police officer na nakikita natin dyan kahit mainit, and those who are in the government. Yan po yung middle finger. And next po is the ring finger. Ang ring finger po is the weakest of them all. That should remind us to pray for those who are weak, who are poor, at saka yung may mga pinagdadaanan po sa buhay. And the last one is the pinky finger. Ito po. Siya po yung last na finger sa atin. When we say it's the last, it's okay to pray for ourselves. So when we are praying, pag-pray muna natin yung iba. Then make ourselves last. So when praying for ourselves, we can pray for anything. Maraming salamat po. At sana po may konting na-share ako for tonight. Maaari po ba tayong tumayo lahat at bagitin po natin, Lord, Lord, Lord. Magandang gabi po sa atin lahat. Ayan, thank you very much, bro, sa napakagandang or inspiring message na natin mo ngayong gabi. At sabi nga doon, may 3 reasons na to pray together. Una, it encourages individual. Then pangalawa, expand our perspective. And pangatlo, promotes unity. The apostles asked Jesus to teach them how to pray. In response, Jesus gave them a pattern. In CCF, as we have been practiced, we also use a pattern called ACTS. The first one, letter A, is adoration. We worship God for who He is and what He has done and will continue to do. In our reverence for Him, we focus on the greatness and goodness of God and acknowledge Him in our lives. We express that His glory and pleasure
are more important than our concern and needs. And the second letter stands for confession. To confess means to acknowledge our sins before God. Sin offends God. Therefore, we do not make excuses or make light of it. Let us ask God for the grace to continuously turn away from sin. The next letter, T, stands for thanksgiving. With grateful heart, we acknowledge God for what He has done and will continue to do in our lives. We also thank Him in advance for how He will answer our prayers. We should always pray with an attitude of gratitude. And finally, S stands for supplication. We humbly bring before God our requests and the requests of others. We express our dependence on our Heavenly Father, who is our strength, our healer, provider, protector, comforter, guide, and friend. As we begin our prayer time, we use the slides that will show to guide you in what to pray for. But prayer is also a time to listen to what the Holy Spirit will say. May you pray with liberty for what the Spirit impresses in your heart. Let us now pray.